Good morning, magandang umaga po sa lahat. Ang ating paksa ngayong umaga, mahal kong mga kaibigan, ay walang iba kundi susi sa pangmatagalang pag-ibig. Ano po yung susi sa pangmatagalang pag-ibig? Alam kong halos karamihan na mga tao ay gusto na mayroong pangmatagalang pag-ibig. So paano natin mararanasan yung tunay at pangmatagalang pag-ibig? So yan po ang ating pag-aralan ngayong umaga, mahal kong mga kaibigan. So atin pong tutuklasin ngayon ang susi ng pangmatagalang pag-ibig. Alam niyo, mahal kong mga kaibigan, talking about pag-ibig, ang pag-ibig po ay may tatlong klase. Okay? Siguro doon sa mga hindi pa nakakaalam nito ay tuklasin po ninyo. Ang unang klaseng pag-ibig ay tinutukoy na agape. Ito po yung tinatawag na love towards God. Ito yung pag-ibig patungkol sa Diyos. Okay? Yan ang tinatawag na agape. Pero yung pangalawa, mahal kong mga kaibigan, na klaseng pag-ibig ay tinatawag nating phileo. Ito yung tinatawag nating brotherly and sisterly love. Yung pagkakaibigan o pag-ibig natin sa ating kapwa. Pag-ibig natin sa ating kapwa mga tao. At yung pangatlong klaseng pag-ibig, mahal kong mga kaibigan, ay tinuturing natin na tinutukoy natin na eros. Itong eros na pag-ibig, mga kaibigan, ay ito yung tinatawag na erotic love. Okay? Erotic love. Mahal kong mga kaibigan, bakit po natin ito tatalakayin? Sapagkat marami po ang mga taong hindi pa masyadong naintindihan ang mga sinasabi ng prinsipyo sa Biblia tungkol sa tunay na pag-ibig o pangmatagalang pag-ibig. Kaya yan ang ating pag-aaralan. Para magkaroon po ng pangmatagalang pag-ibig at para malaman po natin yung tinatawag na prinsipyo ng Biblia, ay ating ngayon tutuklasin. Okay? Ating pong buksan ang banalsatan sa 1 Corinthians 13 verse 7. Okay? Sa 1 Corinthians chapter 13 verse 7, ganito po ang ating mababasa. Love never give up. Never lose faith. And always hopeful. And endures through every circumstances. Yan po ang definition ng pag-ibig sa 1 Corinthians chapter 13 verse 7. So mahal ko mga kaibigan, ano po ang sabi? Ang tunay na pag-ibig ay hindi basta sumusuko. Okay? Ang tunay na pag-ibig ay hindi nawawala ng pananampalataya. At ito ay laging may pag-asa. At ito ay tumatagal, talagang tumatagal sa bawat sirkumstansyang kinakaharap. Yan po ang sinabi sa banalsatan. So mahal ko mga kaibigan, kapag yakapin po natin ang prinsipyo na nakasulat sa banalsatan tungkol sa pangmatagalang relasyon, magkakaroon po tayo ng kapayapaan. Maraming relasyon ang hindi nagtatagal. Kuminsan ay buwan lamang ay nagkakaroon na ng pagdi-divorce o paghiwalayan. Dito sa Pilipinas, wala pong divorce, hindi pa approve sa Senado at Kongreso, pero marami na pong naghihiwalay. Hindi nga lang legal yung paghiwalay sapagkat wala tayong divorce law. Ngayon, mahal ko mga kaibigan, may isang lalaki akong nabasa sa isang aklat at nalaman ko rin sa ilang mga binasa ko na nagpakasal siya ng 35 times. Isipin mo yung mga kaibigan, 35 times na siya ay nagpakasal. Hindi biro po yun. Ang magpakasal ay hindi biro sapagkat napakalaki ang ginagastos. Doon lamang sa trahe di Buddha, yung mga preparation, pagkain, lahat ay mayroon pong gastos yan. Pero 35 times siya, mayaman siguro ang lalaking ito, kaya gano'n ang naisip niya. 35 times na siya ay nagpakasal. Lagi lamang nagdi-divorce. At alam mo kung ano ang pinakamatagal niyang pagsasama sa kanyang naging asawa na 3 years ang pinakamatagal. 3 taon lamang, divorce na naman. So mahal ko mga kaibigan, ano ang dahilan kung bakit ganoon kabilis ang pagdi-divorce ng lalaking ito sa kanyang mga kinakasama? Hindi biro, mahal kong mga kaibigan. Di po ba? Ang tunay at pangmatagalang pag-ibig, mahal kong mga kaibigan, ay mayroong kategori. Okay? At ito ang mga kategorya ng tunay at pangmatagalang pag-ibig. Ang una, mahal kong mga kaibigan, na kategorya ay determinado at handang manindigan.
Okay? Handang manindigan sa kanyang wagas na pag-ibig. Ay kung ikaw ay magpapakasal at hindi ka determinado na manindigan sa prinsipyo na iyong pinaniniwala ang tunay at wagas na pag-ibig ay talagang pangmatagalan, ay talagang 3 years lamang ang iyong itatagal sa iyong relasyon. Pangalawa, handang ipagpatuloy ang sinimulan kahit dumanas ka pa ng anumang pagsubok, kahirapan, ipaglalaban mo yan, ipagpapatuloy mo. Bakit? Sapagkat naniniwala ka sa prinsipyo ng banal na kasulatan na ang tunay na pag-ibig ay nagpapatuloy. Okay? Ang pangatlo, mahal kong mga kaibigan, ay resolute. Resolute at malinis ang hangarin. Yan ang tunay na pag-ibig, wagas na pag-ibig at nagpapatuloy. At ang pang-apat ay handang magtiis kahit anong hirap. Handang magtiis. Ang kahirapan para sa kanya ay stepping stone to success. Sulong na nagmamahalan sila, may pag-asa. At ang panghuli, mahal kong mga kaibigan, ay hindi sinusuko ang kanilang relasyon na sila'y wagas na nagmamahalan sa isa't isa. Pag kayo'y nagmamahalan ng wagas na pag-ibig, bakit isusuko ninyo ang pag-ibig? Kahit pa yan ay maraming mga tao ang naiinis sa inyo, nagagalit sa inyo, pero legal naman ang kasal ninyo, at kayo lubos na nagmamahalan, ang aking payo, ipagpatuloy nyo, sapagkat wala kayong binabiolate kahit ang banal na kasulatan. Dahil nagmamahalan kayo at kayo po ay nasa tamang edad at ang inyong ipinaglalaban ay prinsipyo ng tunay at wagas na pag-ibig, ay kayo'y magtatagumpay. Mahal kong mga kaibigan, huwag kayong susuko. Ang ating mga magulang kumisan ay may payo. Hanggang payo lang sila. Subalit, ang tanong, yung pag-ibig ba ninyo ay wagas? Kapag wagas ang inyong pag-ibig sa isa't isa at nasa matured na kalagayan na kayo, ay ipaglaban po ninyo. Yan ang sinabi sa Biblia. Nagpapatuloy. Okay? Mahal kong mga kaibigan, sana po ang mga mensaheng ito ay inyong limi-limiin at inyong unawain. Ang layunin ng relasyon, mahal kong mga kaibigan, anumang relasyon yan, ang layunin ng isang relasyon ay hindi lamang maging maligaya ka, kundi maging banal. Okay? Ulitin ko po, ang layunin ng isang wagas na relasyon, kahit yan ay relasyong mag-asawa, relasyong magkaibigan, relasyong magpamilya, relasyon na mag-sweetheart, hindi lamang para kayo maging maligaya, kundi kayo'y mapalapit sa Diyos at maging banal. Pakatandaan po niyo yun. Okay? Okay, ito man ay relasyon ninyo sa inyong sweetheart, sa inyong asawa, sa inyong mga anak, o di kaya sa inyong mga anak sa anak. Okay, ibig sabihin yung brother and sister na inyong mga anak. Okay, ngayon mahal ko mga kaibigan, marami tayong natututunan kapag tayo'y nakikipagrelasyon. Okay? Una, kung ikaw'y makipagrelasyon sa Diyos, marami kang matututunan. Kapag ikaw'y nakipagrelasyon sa kapwa, opposite sex, marami ka rin matututunan. Kapag ikaw ay nakipagrelasyon sa iyong mga magulang, children to parents, parents to children, marami ka rin matututunan. Lahat ay mayroong matututunan. Okay? O di kaya relasyon yung magkaklase, o magkaibigan, o magkapatid, lahat ay may matututunan kayong leksyon. At ang leksyon yan ay hindi nyo matututunan kung hindi kayo papasok sa isang wagas at dalisay na relasyon. So mahal ko mga kaibigan, huwag kayong matakot makipagrelasyon sapagkat sa bawat relasyon may iba't ibang natutunan kayo. Okay? Matututunan po ninyo ang ilang mga bagay na hindi nyo makakalimutan habang kayo nabubuhay. Mahal ko mga kaibigan, don't let God, don't let go of God's gift of lasting love because you have to work for it. Ulitin ko po, don't let go of God's gift of lasting love. Love. Lasting love. Ang ibig sabihin, panghabang buhay na pag-ibig because you have to work for it. Talagang itatrabahoin mo yan. Isa pa, learning to love is the single greatest lesson in life. Yung matuto ka, mahal kong mga kaibigan, na umibig, yung ikaw ay matutong umibig, ay ito'y single greatest lesson in life. Na maraming mga
tao ang hindi pa nakakaranas umibig. Totoo yun. Mayroong mga taong ganyan. Banjing-banjing lang sila. Pero pag tinamaan din sila ng tunay at wagas ng pag-ibig, hindi na nila ito malilimutan. Okay? Ang sabi nga ni Bay, pag tinamaan ka ni Cupido, ay talagang hindi mo malilimutan. So ang pakikipagrelasyon ay may matututunan kang mga lesson, mahal kong mga kapatid. At ito'y lesson sa buhay. Ang isa pang sasabihin ko sa inyo, the key to lasting love, okay? Ang susi sa pangmatagalang pag-ibig at relasyon, mahal kong mga kaibigan, ay iisa lang. Iisa lang. Ano yun? Let God's love flow through you. Hayaang ang pag-ibig ng Diyos ay dumaloy sa iyong puso at isipan. Kapag dumaloy na ang pag-ibig ng Diyos sa iyong puso at isipan, yan po ang susi para ikaw ay magkaroon ng lasting love. Subalit kung wala kang pag-ibig pa sa ating Panginoon Diyos na nagbigay buhay sa iyo, wala pa yung prinsipyo ng pag-ibig na binigay ng Diyos sa iyo, na kahit ikaw ay nagkasala, kahit ikaw ay nagkulang, inibig ka pa rin ng Panginoon, love will never happen, yung tinatawag na lasting love. Baka tulad kayo ng isang lalaking 35 times na nagpakasal dahil nga hindi naranasan niya yung tunay na pag-ibig sa Diyos. Mahal ko mga kaibigan, ang talata na ating susunod na babasahin ay Philippians chapter 2 verse 5. Ano po ang sinabi ni Apostol Pablo? You must have the same attitude that Christ Jesus had. Dapat magkaroon tayo ng tinatawag na parehas na attitude. Okay? Attitude na nasa kay Kristo. Bakit? Ano po yung love na nasa kay Kristo, mahal ko mga kaibigan? Yung attitude na naroon sa ating Panginoon. Di ba? Nung magkaroon ng pag-ibig ang Diyos sa atin, lawatigan ating Panginoon. Sumuko ba siya? Okay? Isinuko ba niya yung kanyang pag-ibig sa atin? Hindi. Handa ba siyang mamatay para sa pag-ibig niya sa atin? Yes. Hanggang nabayubay siya sa cross, hanggang ipinako sa cross, mahal pa rin niya tayo. At ang sabi niya, kung ako'y matapos na siya mabuhay na maguli, ang sabi niya, kung ako'y maparoon na sa langit at may paghanda ko kayo na handa kong kalalagyan, ako'y muling babalik at tatanggapin ko kayo sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo man ay dumuron. Hindi ba't napakagandang pangako yan, mga kaibigan? Kapag ganyan ang tunay na pag-ibig na ramdaman mo, mahal kong kaibigan, ang iyong pag-ibig ay magiging lasting. Kaya mayroong mga taong nagmamahalan, kahit pabingit ng kamatayan, kanilang haharapin magkasama, dahil sa tunay na pag-ibig na kanilang naranasan mula sa ating Panginoong Hesus. Ang pag-ibig ay dumadaloy sa kanilang puso, yung tunay na pag-ibig na nasa kay Kristo ay kanila ngayong nagiging puhunan upang sila man ay makipagbaka, makipaglaban, at ipaglaban ang kanilang dalisay at tunay na pag-ibig. So mahal ko mga kaibigan, tandaan natin, human love wears out. Ang pag-ibig ng isang tao ay kumukupas. Okay? Sabi nga ni Bay, bakit kumupas ang iyong pag-ibig? Dati napaka-tingkad ang pag-ibig mo. Bakit kayon ay kumupas? So ang pag-ibig ng tao, mahal ko mga kaibigan, kumukupas. But ang sabi dito, having Jesus love, ang magkaroon tayo ng pag-ibig mula sa ating Panginoon, in your heart, offer lasting love. Offers lasting love. Nagdudulot ng pangmatagalang pag-ibig, hindi lamang sa iyong Panginoon Diyos, kundi pati sa iyong kapwa, horizontal love and vertical love. Mahal kong mga kaibigan, sana po ang mensaheng aking binitiwan sa inyo ngayong umaga ay nakapagbigay muli ng direksyon sa ating buhay. At patuloy tayong magkaroon ng lasting love sapagkat ang lasting love na siyang pinagmulaan ay ang love ng ating Panginoong Hesus. Ang pag-ibig ng Panginoong Hesus na dumadaloy sa ating kabuturan ng ating puso. Maraming salamat sa patuloy niyong panunood at pagsubaybay at pakikinig. Sana po patuloy po kayong sumuporta kay Pastor Fegaw. God bless you. Bye-bye.